Magandang tanghali po sa lahat. Alam mo nyo, ang dami ko po dapat sabihin sa inyo itong araw na to. Naalala ko lang, baka kumakalam na ang inyong sikmura, kaya dapat huwag masyadong mahaba magsalita. Okay lang ho ba? Babalik pa ho kami sa Senado Yung C5 po kasi na nawawalang karsada, baka tuluyan na mawala kaya kailangan balikan ho namin doon. Kaya niyo ako magkwento lang ng konti sa inyo, no? Kaninang umaga, sa dyaryo, meron po isang kolumnista dito sa isang broadsheet, no? Yung kolumnista pong yun, inulit yung mga paratang ni Congressman Remulla laban sa akin. Bakit po kinakwento sa inyo to? Doon po kasi sa kapihan nangyaring yun, dalawa po ang kapartido natin na nandun sa kapihan. Pero pag binabasa po niyo yung article, siyempre sa kapihan, may umatake sa akin kalaban ko, meron naman po nagtanggol sa akin kakampi ko. Normal lang po di ba? Kung tayo po yung mamamahayag, siyempre ipakita natin yung magkabilaang panig para neutral at professional. Tama po ba? Dalawa nga ho yung kakampi ko, iisa yung tumutulig sa akin, yung dalawang kakampi ko halos di ho nabanggit sa buong artikulo. Para ho sila konting alikabok lang doon sa pader. Sinagot na nga ho lang punto por punto yung bati ko sa atin, pero pagdating sa dyaryo, wala ho doon yung kanilang mga punto. Ibig sabihin lang po, no? Sa panahong ito, talagang kung ano na humbatikos ang ibabato sa atin, katakot-takot na black propaganda, ako po'y inaasahan ko na. Bago matapos itong kampanyang to, pati si Baby James po ay maakusahan na ng kung anong krimen. Dahil hindi importante yung katotohanan sa mga kalaban po natin. Sample na lang po, yung C5 ECTEX. Hayaan yung ikumpara ko lang. Sabi na, si Manny Villar may C5, ako raw po may ECTEX na issue. Kumpara lang natin. Yung C5 po ba na magkokonekta, hindi ba, ng C5 sa Coastal Road, meron na po ba yung koneksyon na karsadang yan? Tapos, lampas ng isang dekada, wala pa po yung karsada Tapos, nang gugugol na ang gobyerno, 6 billion pesos, yung gagamitin na karsada ng taong bayan, after over a decade, still does not exist. Yung ECTEX po, nakatayo, ginagamit na ng tao. Tama ho ba? Nagdaga ko ba? Sabi ko na, magpaliwanag ako. Pero pag binabasa ko sa dyaryo yung mga sinasabi na, hindi ko naman umalaman kung anong inaakusa nila sa akin. Dahil wala po akusasyon May headline. Pero wala akusasyon. Tanong ho, hindi ho ba ang plano ng ECTEX, Subic, Clark, Tarlac, ikokonekta niyo yung port ng Subic, airport ng Clark, at saka yung industrial zone sa Tarlac. Yung po ang kliyente, nag-e-export po Okay. Sa Tarlac po, iisa lang yung zone. Nandun po sa loob ng Luisita. So, ang tanong, kung ikokonekta niyo yung Tarlac para i-link itong export zone sa mga port, makatwiran ba na ihinto bago umabot na Luisita? Wala naman ho yatang punto ng proyekto yun. Yung C5 na extension na yan, hindi ho ba may biniling lupa ang gobyerno? Tapos na ibinili, bilyon ang binayad. Halos 2 bilyon ako tutusin No? Pagkatapos binili, biglang nilipat yung paglalagyan ng karsada. Bumili na naman ang gobyerno ng lupa. Nabaliwala yung una. Inilihis doon sa plano. Ni-realign. ECTEX hindi ni-realign. Pangatlo, ako ba nakialam doon sa ECTEX? Hanggang ngayon. No? Meron ba siya mapapakita na yung PIDAF ko, no, meron pa akong PIDAF, yung pork barrel, iniligay ko sa ECTEX? Wala ko sa mapapakita Dahil hindi ho ko naglagay ng pondo ng distrito namin doon po sa ECTEX. Ang funding po niyan, galing sa loan, o Bucci Fund ang pangalan, galing sa Japanese government, ang naglabi po yung mga locator doon sa industrial zone. Bakit? Yung Tarlac po, napipinsala pag dumaloy ang lahar. Yung pinakamalaking kumpanya doon sa industrial zone, awa ng Diyos, nung inauguration po nila, lampas 1 meter ng asphalt ang tinanggal sa bubong. Yung exporter po, kailangan ma-deliver yung kanilang kalakal just in time. Pag may lahar, hindi yung nakakatakbo. So sila po, ang naglabi sa Japanese government, isinama doon sa Ubuchi Fund, si Presidente Estrada ang naging susi para meron po itong karsadang to. Para na ilagay lang po natin sa record ng tama. Babalikan natin, yung C5 na project na yan, 6 billion ang halagang pinapasole, hindi pa nakatayo,
inilipat yung karsada, pag tinignan po natin, hindi ba yung mga nag-aaral ng geometry, kailangan diretso. Yung shortest distance between 2 points is a straight line. Unfortunately, the proponents of the C5 road did not take up geometry. Okay? Dahil medyo pag ganun ho yung karsada sa plano. Obviously, pag gumanyan-ganyan dagdag gastos, tama ho ba? Alam po yung Las Piñas at yung Parañaque, hindi bulubundukin lugar yan Tama ho ba? Kahit patago yan, pwede siguro straight line. Pero, pinipilit nila. Pareho itong C5 at pareho yung SCTEX. Excuse me na lang. Sorry ho, pinag-usapan ko ng konti yan. Nilalabas ko konti sa loobin ko. Pero yan po ang asahan natin doon sa mga tiwali. Hindi maipaliwanag ang kilos nila. Subukan na lang batuhan ng putik, lahat ng kanilang katunggali. Hindi na bali yung katotohanan, hindi na bali yung tama o mali. Basta yung interest ng sarili. Yung personal interest, yun lang po ang gusto lang mangibabaw. Sacrifice everybody. Yun po ang nilalabanan natin. Itong araw pong to, nandito ako para isama lang po ang boses ko. Ipakilala ang ating pong mga kasamahan sa ating senatorial slate. At pasensya na kayo kung uulitin ko lang dahil talaga namang kailangan pagdiinan natin. Lahat po nito, may punto kasi mga 22, 26 ang nag-a-apply po na sumama doon sa senatorial slate. Nagkaroon kami ng pagkakataon, mamili. Alam mo nyo, yung ibang mga partido dyan, hindi ho yata nakabuo na slate. Kami po, ang problema namin, paano ipaliwanag kung bakit hindi pwede maisama ngayon. So, kumbaga, itong 12 po, salang-sala talaga. Ito po, nanay ko po nung araw kasi, unang pagtakbo ko bilang congressman. Nanay ko na siya nagturo sa akin ng tama at mali, kasama ng tatay ko, binigyan pa ko ng 20-point questionnaire. Pakisagot mo nga to bago ka tumakbo. Nanay ko po may patakaran. Bago siya mag-endorso ni Numan, kailangan kaya niyang igarantiya na magtatrabaho ng matino yung kanya pong ine-endorso. Okay. Ako naman po, sinusubukan ko rin po na sundan ang kanyang mga yapak. Kaya naman po, bago namin iharap sa inyo, kailangan salang-sala. Unahin ko po, si Ginang Sonia Roco. Yung angkan ho ng Roco, talaga naman pong batikam, di ba? Nandiyan na siyempre ang ating yumaong Senator Raul Roco. Si Senator Raul Roco, tatay ko may magandang panukalang batas bago pa martial law. Study now, pay later po. Pero sa totoo lang, sa dami ng inimbestigahan,